Leticia Madrigal po pangalan ni Mommy. Pabigay naman po nito sa kanya. Pakisabi po sa kanya, Dok, na miss ko na po siya. Na mahal ko po siya. Kailangan ko ng gamit. Madami. Gagawa kayo ng bulok. Kaya mo ba? Sige, bukas. Daanan mo sa kain ng mga kamatis. Basta hindi magkakaaberya, walang mamamatay. May dala ako for you. Thank you, Annalyn, ah. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikita si Mommy. Para ano ba't naging magkapatid tayo kung di tayo magtutulungan, di ba? Kasama yung anak ko sa listahan ng mga doktor. Sabi ko sa'yo lumapit ka lang sa Diyos. Ibigay niya sa'yo yung hinihiling mo. Excited ako makita yung anak ko. Pati si Annalyn. Alam naman natin si Moira mapagpanggap na tao yun. Magaling siyang umarte. Paano kung ngayon nagpapanggap pa rin siya? Tapos naghahanap lang siya ng magandang opportunity para makaganti sa akin. Oo nga. At ngayon, si Annalyn na ang nandun sa lungga niya. Bilisan lang po natin, please, kasi magsa-start na po eh. Thank you. Annalyn? Tanyag! Ano yan? Wala ho, Warden. Anong gagawin mo kay Dr. Santos, ha? Wala ho. Hindi mo ako maloloko, Moira. Biblia? Ibibigay ko po sana kay Doc Annalyn bilang pasasalamat dahil sa kabila ng lahat ng namagitan sa amin, binigyan pa rin niya ako ng pagkakataon para mapakita sa lahat na nagbago na ako. Doktora, diyan ka lang. At kukunin ko lang po yung binigay ni Ma'am Moira. Ako na lang mag-aabot sa inyo. Nangako ako kay Man Giselle na hindi makakalapit sa inyo si Moira Tanyag. Sige na. Pasok mo na yan sa loob. Pero Warden, di ba may medical mission? Gusto ko sana sumama. Wala akong pakialam. Hindi ka pwede sa medical mission. Sige na. Gusto ko lang makita yung anak ko. Pasok mo na, sabi yan eh! Akyat na Tanyag! Pasok na! Maati pa eh! Annalyn, pakisabi na lang kay Zoe. Miss na miss ko na siya. Salamat. Ika, pasok na! Pasensya na kayo, doktora, ha? Mars, nakita mo rin yun, di ba? Si Ma'am Moira. Ano yung Bible person na siya, gano'n? Nakita mo rin naman, Mercy. Tsaka alam mo ba, narinig ko. Bumait daw talaga yung lola mo, si Mama Bartolina. Talaga ba? Kaya ang tanong, totoo bang bumait? Kaya alam mo naman yun, best actress yun. Ay! Di ba? So, parang karma chameleon? Sus, kayo talaga. Naniniwala ako sa kasabihan na people change. Baka naman nagbago na si Ma'am Moira. So, do you truly believe? Naniniwala ka talaga? Bumait si Ma'am Moira? Is that your final answer? Pinag-uusapan niyo si Mommy? Nakita niyo ba siya? Dok, pinapasok po ulit ni Warden sa selde. Baka daw po kasi may gawing masama kay Doc Annalyn. What? At, Doc, well, pipika pa kami ng Apa, drinks. excuse me, Doc. Bye. Chang, anong sabi ni Lynette? Nasa city jail na ba daw siya? Sa text niya, sabi niya, nasa biyahe na siya. Iba talaga si Lynette Chang, no? Hindi talaga nakatiis at sumunod agad kay Annalyn. Ganun naman talaga ang mga nanay. Hindi sila mapakali hanggat hindi nila nalalaman kung anong lagay ng kanilang mga anak. Nanay, ganun. Eh, di dapat ganyan din kayo kay Lynette. Anong ibig mo sabihin? Chang, dapat ho, hindi kayo napapalagay dun sa relasyon ni na Carlos at Lynette. Kaya ka na naman sa tamang hinala mo, ikaw talaga. Ang ayos-ayos nung samahan ng dalawa. Mabuting asawa si Carlos kay Lynette.
walang dahilan para mag-alala kang sasaktan niya yung kumari mo. Okay? Eh, gugutom na ako, tsaka napakainit. Gusto kong uminom ng milk tea. Ay, ay, ay! Oh my God! Gosh! So stupid! Ano stupid ka dyan? Kami ba yon? Stupid na bingi pa. Hoy! Mukhang tayo ang inaaway ni Re. Oy, ikaw ang bumangga sa amin, ha? Excuse me? Gamit kayo natapon, di ba? Nakaharang kasi kayo dyan sa daan. Puro kasi chismisan. Hoy! Paano ba nalaman? Nagchichismisan kami. Nakikinig ka, no? In short, chismosa ka rin. I don't have time for this. Oy! Oy, teka mo naman mo kami tinatalikora! Chang! Saklolo! Saklolo! Tulungan niyo kami! Chang! Saklolo! Tumawag kayo ng taxi! Tulungan niyo kami! Chang! Okay ka ba, Chang? Saklolo! Help us! Oy! Si Tubig! Chang! Okay ka lang, Lola! Lola! Chang, okay ka ba, Chang? Chang! Warden, gusto ko lang po makita yung mami ko. Since napunta po kasi siya dito, hindi pa po kami nagkikita. I'm sorry, Doktora Tanyag. Pero hindi pwedeng makalabas ng selda niya si Moira. Bakit ho? Wala naman po siyang ginawang masama ah. Lumapit siya kay Doktora Santos. Pero ang narinig ko po, Bible pong ibibigay niya kay Annalyn. Kahit na. Pinagbawalan ko na siyang gawin yon pero ginawa niya pa rin. Bakit naman po ganun? Eh di ba po nung isang araw, tinulungan ng mami ko si Annalyn na gamutin yung isa sa mga inmates ninyo? Bakit ngayon may ganyan kayong rule? Sinisingle out niyo ba siya? Dinidiscriminate niyo siya? Napaka-unfair niyo naman po! Zoe! Excuse me po. Doktora Tanyag, that's enough. Hindi ka nagpunta dito para magdrama o makipagkita sa mami mo. Pero Dok, pinayagan kang sumama sa medical mission na to because you are a doctor of Apex. At hindi dahil nakakulong ang mami mo dito. So do your duty at magpaka-doktor ka. Kung ayaw mo, malis ka. I'm sorry, Warden. Excuse me, Doktora. Ma'am Giselle? Ma'am Giselle? Lotus, pwede ba tigilan mo na yung kakalapit sa akin? Baka mamaya sabihin nila na talagang magkakilala tayo. Kalok pa naman, close tayo. Ano ba kailangan mo? Nung huli po kasi tayo nag-usap, sabi niyo, susubukan niyo pong kausapin si Warden para sa akin. Nawala sa isip ko eh. At saka sabi ko naman sa'yo, I'll try, di ba? Wala naman talaga sa powers ko na palabasin ka dito. Pero sana po sinubukan niyo man lamang. Kayo nga po, pag nag-uutos sa akin, arya-arya lang. Eh, ito naman po, simpleng hiling lang, hindi niyo po napagbigyan. Teka, bayad ka. Gusto ko lang po makita yung anak ko. Ma'am Giselle, ginugulo po ba kayo ni Lotus? Hindi, nilapitan ko lang si Ma'am kasi gandang-ganda ako sa kanya. Di ba parang anghel? Siguro bait-bait niyo sa tunay na buhay. Mabuti pa, pumasok na doon sa loob. Sige na, pasok na doon. Ma'am Tanyag, tara na po, magsisimula na po tayo. Halika na po. Pasok na, Lotus! Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-welcome po sa amin dito. Tandaan po ninyo na andito po kami para tulungan po kayo. Kaya sana po maging mapayapa po ang medical mission na to. Kaya ano po, game na! Maggamutan na po tayo. Let's go!
Dok! Dok, Annalyn, ako na. Saan to? Dito lang, Dok. Here? Thank you, Dok. Pero anong ginagawa mo dito? Oo nga, Dok. Eh, di ba hindi ka naman taga-Apex? May eksena ka yata dito eh. Ikaw rin, hindi ka rin naman taga-Apex, di ba? Ah, nag-volunteer ako. Well, ako din. Nag-volunteer din ako. Oo, edi mas okay. Mas okay na mas madami tayo. Yeah. Pwede bang dalhin niyo tong mga to doon? Sige, ako na. Sige, ako na. Thank Saan you. to? Dito, Dok. Dok, alright. Lakas ha. Ito po yung inumin ninyo. 3 beses ko po itong ito sa isang araw, doktora. Nakalagay na nga po dyan eh. Hindi po ba kayo marunong magbasa? Sorry, hindi po. Pasensya na po. Opo, 3 times a day niyo po iinumin for 7 days po. Ipakita niyo na lang po sa pharmacy. Maraming salamat po, doktora. Salamat po at pinuntahan niyo kami dito. Sa wakas, mawawala na rin sakit ng ulo ko. Sige po. Welcome po. Salamat. Next na po kayo para makadami. Joanne, pwede dito ka muna? Sige. Inumin niyo po to. Zoe, Kamusta na kaya si Mami? Hindi kasi siya pinayagan lumabas eh. gusto mo makita yung mami mo? Oo naman. Tara. Saan? Basta, tara na. Ma'am Moira? Annalyn! Mami! Zoe! Zoe? Annalyn, salamat. Annalyn, thank you. Iiwan ko muna kayo ha. Mag-usap muna kayo ng mami. Salamat. Mami! Akala ko hindi mo na ako bibisitahin. Mami, sinubukan ko naman eh. Pero pinigilan ako ni Tita Giselle. Mami, hindi ko alam bakit ka na nila minamaltrato ng ganito. Humingi ako ng tulong kay Doc Carlos pero wala siyang ginawa. Hayaan mo na, anak. Kahit hindi ka tinulungan ni Carlos, gumawa naman ng paraan ng Diyos para maligtas ako at magkita tayo. Mami, sabi nila nagbago ka na daw. Oo. Ako na to. Naisip ko kasi na kung talagang gusto mong makuha ang lahat ng gusto mo sa mundo, kailangan mo nang maging mabuti kang tao. Mami, bakit? Mami, hindi ko ma-imagine kung paano kanila minaltrato dito. Alam
dahil to kay Tita Giselle eh. Dahil to sa kanya eh. I hate her! I hate that woman! Anak, hayaan mo na ang Tita Giselle mo, ha? She has every right to hate me. Kasi, never naman ako naging mabuting sister-in-law sa kanya. Never din ako naging mabuting daughter-in-law kay Lolo Pepe mo. I was never even a good mother to you, nor a good wife to your father. In short, I was never a good person. Kaya siguro ako nakulong para mahanap ko na yung Diyos at magbago na ako. Irene, So, Carlos, naglulukan ba tayo? Anong ginagawa mo dito sa East Ridge? Huwag mo sabihin papacheck up ka na naman. actually, may pasyente kaming sinugod sa ER nyo. Tantanan mo ko sa mga palusot mo. But it's true. May taong nahilo or something, kaya sinamahan ko lang. Doc Carlos! O, yun na pala sila eh. Ay, Doc Carlos. Tiyan, ano nangyari? Kumusta kayo? Wala ito. Wala ito. Tapos na. Nahilo lang ako kanina. Siguro dahil sa init. Buti naman po. Kilala niyo si Carlos? Oo. Manugang ko siya. Bakit? Kilala mo ba siya? Yes. He's my ex. Oh! Ikaw yung ex-jowa ni Doc. Ikaw si Irene. The one and only. Well, you seem fine. I gotta go. Ang laki naman ng ganda ni Tinette dyan. Nag-level up si Doc Carlos nung pinakasalan yung anak ko. Iniinsulto niyo ba ako? Eh, yung anak niyo nga, di ba naging kabit niyo nga? Bago nakatuluyan si Carlos? Tiyan, sandali lang po ah. Oh, Giselle. Ba't parang malalim ang iniisip mo? Nakita mo na ba si Moira? Hindi pa. Balita ko, hindi mo naman pinayagan lumabas ng selda. Pero sabi nila, nagba-Bible study group daw siya dito. Yun nga daw eh. But then, Ray, you must remember, kahit naman yung demonyo, dating anghel, di ba? Giselle, don't you wanna give her the benefit of the doubt? Yung, ano na pwede siyang magbago. Well, I'd like to see hanggang kailan niya matitiis na magbait-baitan. So sa tingin mo, palabas lang lahat ng ito. Warden, Yes, Ma'am Giselle. pumapayag na ako na palabasin si Moira sa selda niya. Sige po. Salamat. Oh, ba't
Parang biglang nagbagong isip mo. Well, Lynette called me earlier and sabi niya she's on her way here. We both know that Lynette is Moira's worst enemy. Her kryptonite. I'd like to see kung anong reaction ni Moira kapag si Lynette na ang kaharap niya. Kaya niya pa rin kayang magbait-baitan. Abot kamay na namin kayo mga kapuso. Mula sa puso ng reigning at #1 daytime show sa Afternoon Prime, maraming salamat sa suporta at pagmamahal sa Abot Kamay na Pangarap. We got you! Ma'am, pwede po ba magtanong? Ano po yun, ma'am? May kilala po ba kayong inmate na Leticia Madrigal? Leticia. Ay, naku, Doc. Wala po. Sige, salamat po ma'am, pwede po ba magtanong? Yes po. May kilala po ba kayong inmate na Leticia Madrigal? Sorry, Dok. Wala eh. Sige, thank you. Dok, may papabuhat ka pa. Wala na, okay na yun. Sigurado ka, Dok? Kayang-kaya pa, oh. Okay Hindi na. pa nga pinagpapawisan. Wait lang, may nahanap kasi akong inmate eh. Sige. Mga ate, may kilala po ba kayong Leticia Madrigal? Parang wala. Hindi po kasi uso dito isang buong pangalan sa loob, Dok. Ano bang palayo ng hinahanap niyong tao? Baka yung kilala pa namin. Yun lang po yung nabanggit sa akin, Leticia Madrigal daw po eh. Hindi ko po talaga kilala. Sensya na, Dok. Sige, thank you po. Dok, gusto mo tulungan kitang maghanap? Dok, sigurado ako kilala yun ni Warden. Gusto mo tanungin natin si Warden? Mas matalino yung naisip ko, no? Busy naman yun si Warden. Nakakahiya naman, guguluhin pa natin siya. Tama. Ngayon, sino tatanungan mo? Sige na nga, maghahanap pa ako dun. Wait lang. Sige. Thank you. Tara. Ma'am, dito po. Sige po, salamat po. Nurse Evan? Nurse Karen? Hello po. Kamusta kayo? Nakita niyo ba kung nasan si Doc Annalyn? Ay, si Dr. Kanina nandun po siya sa may Ay, hinahanap niyo po si Dr. Annalyn? Oo. Naku, kilala namin siya. Naku, ang bait-bait po ni Doc Annalyn. Naku, hero po namin siya dito sa City Jail. Huli po namin siyang nakita nandun po sa tent sa loob. Ang bait po ng anak niyo, di ba, no? Madam. Ay, doon yun eh. Salamat sa inyo, Oy, si Moira! Nakalabas na! Lynette? Moira. Magkakilala kayo? Oo. Kilalang kilala ko siya. Ay, madam. Ito yata yung kabit ng asawa ni Moira. Yung pamangkin ni Chang Susan. Chang Susan! Oo, si Chang Susan. Alam niyo, parang nakita ko na itong eksenang ito. Na-experience ko na ito. Ang pagkikita ng kabit at ng asawa. Pero ako, pinatay ko yung kabit. Lynette, patawarin mo. Pwede ko bang hawakan ng kamay mo? Miss na miss ko na kasi ang anak ko. Galit siya sa akin dahil masamang tao ang nanay niya. Hindi naman po porket may nagawa po kayong krimen eh. Basta nang inanap po kayo. Dok, bakit pa nandito pa yung ex-jowa mo? Tama, Doc. Hindi kaya naman gusto kang agawin ng kay Lynette? Jack, I'm a faithful husband. Hindi ako katulad ni RJ na may asawa na, naghahanap pa ng iba. Ikaw si Doc RJ Tanyag? I'm Irene. Hi. Excuse me, but have we met? No, not yet. But I've heard so much about you. Pero ang balita ko kasi, mas malala yung napangasawa mo. Hindi ako naniniwala na nagbago ka.